Kaabang-abang mga kababayan itong pagsampa ng kaso ni dating Speaker Martin Romualdez. Napag-alaman natin na nagrekomenda na ang DPWH at saka ICI ng tatlong kaso nito ni Martin Romualdez. Itong plunder, itong violation of Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at saka itong direct bribery mga kababayan. Ngayon, nasa Office of the Ombudsman na ang rekomendasyon ng dalawang investigative body natin. Bidalangkas na ng Office of the Ombudsman through the leadership of our Ombudsman Boying Remulla mga kababayan. So, ayon sa kanya, nasa 6 to 9 months ang proseso daw nito bago masampahan ng formal na reklamo sa Sandigan Bayan. Kasi ang Sandigan Bayan naman ang mag-handle nitong kaso ni Martin Romualdez kasi mataas na opisyal ito sa gobyerno mga kababayan. Salary grade 27 pataas. Ngayon, anong mangyari nito? Ito na ba yung huling baraha ni Pangulong Marcos mga kababayan? Si Saldico lumantad na at ibinuhos na niya lahat ng nalalaman niya tungkol sa nangyaring anomalya sa flood control project dito sa Pilipinas. Ibinunyag na niya lahat ng nalalaman niya umano tungkol dito at sangkot ang pinakamataas na tao dito sa bansa natin, si Pangulong Bongbong Marcos, at saka itong si pinsan niyang si dating Speaker of the House Martin Romualdez mga kababayan. Ngayon, kapag ito si Martin Romualdez mga kababayan ay maiipit na, pagpalagay natin wala na siyang mapupuntahan kasi hindi biro itong isasampang kaso sa kanya. Kung sa tingin niya ay nasa bingit na siya ng alanganin, wala na siyang mapupuntahan, hindi kaya ito gagaya kay Saldico mga kababayan? At kung may tao pa siyang ibubunyag, may mga personalidad pa siyang ibubunyag, idadawit dito sa flood control anomalies, maari kayang hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang papangalanan niya? Maari kaya na mayroon pang ibang personalidad na mas mababa pa sa kanya? Parang hindi ako makapaniwala mga kababayan. Hindi ako kumbinsido na ang papangalanan niya kung sakasakaling maiipit na siya sa bingit ng alanganin. Hindi ako maniwala na may papangalanan siyang mas mababa pa na posisyon kaysa sa kanya. Kasi lahat naibunyag na napangalanan na lahat ang mga sangkot dito sa anomalyang ito. Simula pa noong mga diskaya, mga DPWH resource person, sila Bryce Hernandez, sila Henry Alcantara, sila Yusik Bernardo, naibunyag na nila ang lahat ng mga personalidad na sangkot dito sa anomalyang ito. Noong lumabas si Saldico mga kababayan, dalawang pangalan na mamibigat na mga may matataas na posisyon sa ating bansa ang pinangalanan ni Saldico.
ito si Martin Romualdez, kapag mangyari sa kanya ang kalagayan ni Saldico ngayon, wala akong ibang maiisip na pangalan mga kababayan kundi pangalan ng Pangulo natin ang ibubunyag niya. So ito na kaya mga kababayan, ito na kaya ang huling barahan ni Pangulong Marcos? Ito na kaya yung huli niyang alas, itong si Martin Romualdez? Abangan natin mga kababayan. Kasi medyo sa panahong ito, medyo tumahimik eh. Pagkatapos na may pinapahuli ang DOJ, may pinapahuli na 18 personalidad sa DPWH, medyo parang nag-break. Di natin alam kung anong pinaplano nila. Kasi mukhang nasa bingit na ng delikado itong si Martin Romualdez ngayon. Wala nang ibang paraan. Kahit ano pang kabir up gawin nila mga kababayan, lumalabas na talaga ang pangalan ni Martin Romualdez at pangalan ni Pangulong Marcos dito. Kung si Martin Romualdez lang ang utak sa lahat na ito, maniwala kayo? Maniwala kayo na kagagawan lahat ni Martin Romualdez ito at ni Saldico? Kahit pa'y itanong natin sa mga sabi ng mga nakakatanda, kahit grade 1, section 11, alam na alam ang mga anomalyang ito. So, nandito na tayo mga kababayan sa pinaka-tuktok ng usaping ito. 3 katao na lang itong napapaikot na lang tayo sa 3 katao na lang ang natitira dito sa investigasyon nito. Saldico, Martin Romualdez, at ang Pangulo natin. So patuloy tayong magmatyag, patuloy tayong makikibaka, patuloy tayong makikialam sa mga nangyari ngayon sa ating bansa. Patuloy din nating ipagdasal ang ating inang bayan para sa kaligtasan, kapayapaan at kaunlaran. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.